Mga ka-BBM, hindi na nakapagpigil itong si Senator Tolentino dito kay Bucor Chief General Katapang Jr. Sabi kasi ni Katapang, malala na talaga ang problema sa Bucor bago pa man siya maupo sa pwesto, kung saan ay siya daw ang sumalo sa mga problema ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte at ng dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag. Sagot naman ni Senator Tolentino kay Katapang, ikaw ang nakaupo ngayong Bucor Chief, kaya trabaho mo na ayusin at linisin ang ahensya ayon na rin sa iyong pangako na gagawin mo ang mga reforma sa Bureau of Correction. Sabi pa ni Tolentino kay General Katapang, huwag mong isisisi at paulit-ulit na ibinibintang kay General Bantag ang mga problema ng Bucor, sa halip ay dapat mong gampanan ang trabaho bilang bagong Bucor Chief. Samantala, nasabon din sa pagdinig sa Senado itong assistant ni Katapang na si Angelina Bautista. Sabi ng mga senador, masyadong naging maluwag si Angelina sa mga PDL kung saan ay nakikiparte at nakikipagdisko pa ito sa mga bilanggo. Bagay na nagkakaroon ng mga anomalya kung saan ay nagsisibali ka na ang mga iligal na gawain sa bilibid at nauwi pa sa pagtakas ng isang PDL na si Michael Cataroha. Ma'am Angie, may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa bilibid ay ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso. Totoo ba 'yon? Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero what you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh, di ba, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa. Niyari siya din, Senator Tolentino. Di ba, trabaho mo na ngayon yan? Bakit sinisisi mo pa yung nakaraan? May problema eh. May problema ka natagpuan. Yan yung sinasabi mo. Oh, bakit mo sinisisi pa yung hindi mo pa trabahuhin ngayon? Alam mo, Brad, Katapang, ha? Para sa kaalaman mo, ang kausap mo dyan si Senator Tolentino, isang matalinong abogado na hindi mo pwedeng paikot-ikutin. Una-una, maraming alam yan pagdating sa gobyerno. Isa ho yan sa pinakamagaling. Tandaan mo yan. Huwag mong kakalimutan. Every time nung panahon ni PRRD, nagkakaproblema si PRRD sa mga lugar-lugar na kailangan ayusin, lagi niyang pinagbibilinan si Senator Tolentino. Alam mo, isa yan sa pagdating sa administrative, magaling o si Senator Tolentino. Parang katulad ho yan ni Senator Bongo. Kaya, tapos abogado pa. Kaya hindi nyo pwedeng paikot-ikutin yan. Parang sinasabi niya, may problema, di ba? Problema, dinatnan mo. Nung nakarang administrasyon, sinasabi mo, problema yan. O bakit di mo solusyonan ngayon? Sino pa inaantay mo? Kaya nga dapat ibintang lahat doon sa nakaraang
administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto natin palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman so nagbibintang ako. Yun lang po ang minaanak kong mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni. So may palusot ka na. Yun ba ibig mo sabihin? May palusot ka na. Isang kulungan bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na sino ngayon ang mag-determine, mag-desisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki lang kayo 1 bilyon. Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, audit reports. Hindi naman yung basta-basta. Ito, mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano yung ba yung tatlo sinasabi pong mo? buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos. Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Pati sa CIW. So ayan po, mahaba po yan, hindi na natin papakinggan. Anyway, dyan po talagang barado ho siya kay Senator Tolentino dahil puro palusot. Ito hong si Katapang. Puro ho siya dahilan, puro kung ano-ano sinasabi niya para pagtakpan ang kapalpakan niya at ibintang sa nakaraan. Lagi niya sinasabi yan. Kasi matagal na, dekada ng problema yan, na natagpuan ko. Mr. Katapang, hindi yan ang question sa'yo eh. Lahat kayong nakaupo ngayon, meron natagpuan problema. Kung panay ang daldal mo, na kesa asikasuhin mo at ayusin mo yung natagpuan mong problema. Di umano, natagpuan mo hindi pa nga kami kumbinsido dun eh. Ha? Ayusin mo na lang. Huwag ka ng napakaraming palusot. Nung panahon ni PRRD, walang ganyan. Bawal mo sisihin yung nakaraan. Basta, pinwesto ka dyan, ayusin mo yung problema. Ngayon, kayong mga nakaupo ngayon, pinwesto kayo dyan para ayusin ang bayan. Kung hindi nyo kaya, mag-resign na lang kayo. Ma'am Angie, may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa bilibid ay ikaw daw ay hindi po sa akin galing ito. Ito po ay galing sa ibang tao, may mga liham. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso. Totoo ba 'yon? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander, Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz ano po siya? Commander ng Batang City Jail po. Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So nagparty po sa maximum compound. Hindi po sir, din po kami sa ano po sir, hindi po nagkaroon lang po ng hindi po party na nagkaroon po ng ang tawag doon, budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So Hindi hindi po po siya. totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga. Si Ma'am Bautista po ay nagdisco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nagdisco. At yun daw po ang kaya kayo gusto ng ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nag-disco po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po na nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve.
Ngayon po, binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po miyembro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay. Kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Meron ba tayong human rights dito? Wala. Comsec? Nasaan na si Comsec? Wala. Dapat tuwing hearing ng Bucor may Commission on Human Rights. Lesson number 2. Lesson number 3 na ata tayo, Comsec. So, go ahead, ma'am. At sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po, sir, yung sa time ko na marami pong nahuhulihan ng mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan lang nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila, hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Pasok po yung Yung mga pagkain po nila na galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo na paano po, ho yung nakakapasok online delivery? wala pong online delivery po, sir. Wala. Gaya po ng Batang Mindanao, sir. Hindi, di ba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sawatan nyo. Di ba online delivery yun? O talagang Your Honor, ano po yun? Sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin sa mga pamilya beer nila. pwede sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh. May Yung mga litrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong, ano ba yun? Kali po ba yun? Hindi po nakapasok po yun, Your Honor. Lahat po ba ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O yan naman pala eh. So si General Katapang na siguro magre-respond dyan. Is it being done, sir? Opo, kaya lang po, may isa po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime hindi na po good for GCTA, yun po, doon po nagkaipit-ipit. Kaya ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence served na ito, pino-forward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi ng USEC doon na DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence served na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence served. Yung patungkol po dyan sa pag-iimbestiga doon sa mga septic tank. Yun po siguro, General Katapang, ang bigyan po namin ng atensyon ng committee ni Chairman Tolentino sapagkat yan po ay matagal ng usap-usapan sa Bilibid yan. Na talagang yung septic tank na yan, may pagka-horror yan. Kaya mas maganda po talaga kung talagang bibigyan nyo ng permiso na magkaroon talaga ng investigasyon dyan. Kasi para po sa akin, itong kaso ni Michael Cataroha, ano na ito? Wala nang pupuntahan to, Chairman. Ayaw naman makikooperate ni Michael eh. Siguro doon na lang po tayo sa original na issue talaga. Yung issue dyan ay yung septic tank eh. Kaya po sana, sa tulong po ng University of the Philippines, malaman natin talaga kung meron ba talagang mga... Matagal ng kwento yan sa Bilibid na doon talaga ang disposal. So, yun po, Chairman. Maraming salamat po. General Katapang, we have in our possession a copy of a report. In fact, this was addressed to me. We thank you for that. Nilalaman po nito yung mga findings at meron po kayong rekomendasyon na administrative cases for gross neglect of duty to the Internal Affairs Service and filing of a formal charge against 2 commission officers, 13 non-commissioned officers and COs, relief of 2 COs, 13 NCOs, preventive suspension,
2 and 13, and attachments were made here. Kanina po, hiningan ko kayo we thank you for that, yung tugon nyo sa mga pwedeng reforma na dapat balangkasin at ipatupad. Ito po mga administrative measures, ito po ba yung na-implement na? Hindi pa po, Mr. Chair, Your Honor, hindi pa po tapos yung inquiry ng partial report pa lang po ito. Ongoing po yung pag-inquire ng Board of Inquiry, and I hope nagpaano po kami na matapos kung pwede sana mga 2 weeks from now pa po kung anong talagang findings, kasi with the recent hearing na naman po nito, may mga inputs at may dadagdag po namin sa investigation eh. So this is just a preliminary report, and is there an inkling on the part of the Bureau of Corrections to file criminal charges as well? Maaari po, depende na po sa, hindi ko na po pinapaunahan ng magiging final report ni General Pereira, who is the chairman of the Board of Inquiry, Mr. Chair, Your Honor. Kailan po lalabas ito? Before the budget hearing or after? Yeah, actually, Your Honor, yung pag-refer po sa IAS, sa Internal Affairs Service, is part of the administrative due process. It's part of the administrative due process wherein they will be required to face investigation by the Internal Affairs Service. Tapos po, if warranted, magpa-file po ng formal charges, then ayun na po, bibigyan na po sila ng pagkakataon para sagutin po nila ang mga kasong administratibo ng gross neglect of duty po, Your Honor. So, tama po yun, but we hope that this committee will likewise be furnished a copy of that final report. Yes, Your Honor. Yung results po nung IAS, ipapadala po namin dito pagtapos po. General Katapang, there were new issues raised here, and you mentioned that. The committee likewise expects, before the budget hearing, that the new issues raised today would likewise be addressed administratively, even just a proposed policy reforms program coming from your end. And sige po. Yes, Mr. Chair, we will furnish you before the budget hearings will be undertaken. Ayun, narinig natin yung salita ni Bucor Chief General Katapang. Sinisi, binatikos na naman niya ang ating DG Bantag, na ang sentro kasi ng hearing, yung mga problemang lumabas na bulgar na isiwalat sa Bucor, itong panahon na ni Katapang. Wala namang problema sa Bucor bago nangyari yung Persilapid at Villamor case. Wala naman tayong tahimik ang Bucor. Ang droga talagang kumalma. Malala nyo ba ano bang bali-balita sa Bucor panahon ni DG Bantag? Trabaho lang. Ito, nung nasuspend nila si DG Bantag, mo po itong si Katapang, kala natin okay na. After 9 months, nako, lumantad ang dami-daming problema. Mabuti na lang at may Michael Kataruha na nakatakas o pinatakas. At yun, na bulgar ang kanilang kalukuhan. Free wifi with matching laptops, bumalik ng mga kubol na may corresponding, alam nyo na, and then kalakaran sa droga, umusbong na naman, free delivery kahit anong pagkain. Nangyari ito panahon na ni Katapang. Bakit every time na may Senate hearing, palagi niyang sinisisi ang previous administration ni DG Bantag? Anyway, ang lesson learned na gusto kong i-emphasize dito is, kung may pagkakamali, wag na nating ituturo ang iba.
That's my leadership principle. Inaamin ko kaagad pag may kamali. So what? Kamali. Kung minsan yung pagkakamali natin ay stepping stone para mas mapabuti tayo, mas mapabuti ang administrasyon. So, ayun, humihingi si General Katapang ng enough time, and I believe bibigyan siya ng enough time ng Senado, kasi gustong tumulong ang Senado at ang mga congressman na basta siguraduhin lang niya na magkakaroon ng tunay na reforma. Okay?